Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So kanina nga ay napanood natin ang napakatinding Game 3 matchup ng Dallas Mavericks at ng Minnesota Timberwolves. Both teams had their moments. Nauna ngang umabante ang Mavs. Nag-dominate si Anthony Edwards sa third quarter. At nagmukhang ito na nga ang moment ni Ant-Man at ng Timberwolves sa makakuha ng panalo. Patungo sa fourth quarter ay nasa Minnesota nga momentum ng game. Ganun pa man, quick 4 of 4 sa field to start si Kyrie Irving. Pagpasok naman ni Luka Doncic, automatic din itong gumawa ng impact offensively and defensively. And once again sa tight game ay nakuha ng Mavs ang panalo sa dulo upang umabante sa 3-0 lead and only 1 win away sa NBA Finals. Nagtapos si Luka Doncic na may 33 points, 5 rebounds, 7 assists and 5 steals on 50% shooting sa field. Sa mga nagsasabi nga na mahina sa depensa si Luka, pwede nyo na nga kalimutan ang sinabi nyo dahil malaki ang pinagkaiba ng mahina sa depensa at hindi gaanong nag-e-effort sa depensa dahil malaki ang responsibilidad niya sa opensa. Kung siya pa nga ang natao sa best player ng kabilang team, ang ending nga nito ay kakailanganin niya din ng oxygen tank sa fourth quarter tulad ni Anthony Edwards. Kaya nga may role players tayong tinatawag para laruin ang kanilang mga roles. Habang si Kyrie Irving naman ay 19 points patungo sa fourth quarter at nagtapos siya na may 33 points and 4 assists on 12 of 20 shooting sa field. Silang dalawa ni Luka ay nagtala ng combined 21 points sa fourth quarter to outscore the Minnesota Timberwolves by 9 points. Madami nga pinagkaiba sa dalawang team na ito. Mapa-playmaking, depensa, matchups o kung ano pa man yan. Both teams ay may kanya-kanyang advantage nga. Ganun pa man, ang pinakamalaking advantage na napansin natin sa first 3 games ng West Finals, with 3 minutes left sa game, ang 2 best players sa series na ito ay nasa Dallas Mavericks. Yan nga ay si Luka Doncic at Kyrie Irving. Walang duda na magaling si Anthony Edwards. Give him few more years, tiyak na isa siya sa mga pinakamagaling sa buong NBA. Ganun pa man sa ngayon nga ay levels above pa si Luka and Kyrie when it comes to clutch performance. Kalmado nga sila sa mga huling minuto. At ikaw mismo habang nanonood ka ng game, kung sumusuporta ka nga sa Mavs, kalmado ka o kampante ka kapag si Luka at Kyrie ang may hawak ng bola dahil they always make the right play. Alam nila kung saan sila pupunta at makakapunta sila sa pwesto na ito. Alam nga nila ang gusto nilang gawin. Habang kung sa Timberwolves ka naman sumusuporta ay andun yung kaba kapag ang dalawang to ang titira sa last minutes. Habang sa Timberwolves naman ay magaling gumawa ng punto si Anthony Edwards. Subalit, do you trust him to make the right play sa dulo ng game tulad ni Kyrie at Luka? At kung magiging totoo tayo, wala pa si Edwards sa level na yon, at least not yet. Si Luka nga ay professional na for more than a decade. Naging parte na siya ng mga big games sa Europe, FIBA and Olympics kung saan pressure ng bansa ang dala niya. Habang si Kyrie Irving naman ang pumukol ng arguably pinaka-clutch na tira sa history ng NBA. Kaya nga dikitan ng Timberwolves ang Dallas Mavericks. Subalit may malaking pinagkaiba sa experience at decision making kapag dikit ang game sa final minutes. And we won't even get into Karl Anthony Towns na supposed to be ang number 2 guy ng Timberwolves subalit nawawala sa series na ito. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?